Kapalit ng utang ng stepmother ng dalaga, sinundo siya ng mga lalaki na kaitim at dinala sa isang mansyon. Upang makaalis sa mansyon na yun, kailangan niyang mabuntis. Ating alamin ang buong kwento. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Natatakot na tanong ni Maya sa mga lalaki na siya daw ang sinusundo. Tinignan niya ang stepmother niya na nasa isang tabi na bigla na lamang tinanguan ng mga lalaki. Hinawakan siya ng dalawang lalaki sa magkabilang braso niya upang alisin na doon. Tita, ano po to? Naiiyak na tanong ni Maya sa kanyang stepmother. Sige, dalhin niyo na siya. Imbis na sagutin ang katanungan niya, yun ang sinabi nito sa mga lalaki. Nagpupumigla si Maya sa pagkakahawak ng mga lalaki dahil ayaw niyang sumama. Mas gusto niya pang maging alila ng stepmother niya at ng dalawa niyang stepsister kaysa ang dalhin sa lugar na hindi naman niya alam. Ngunit tinakot siya ng isa sa mga lalaking men in black. Mas lalo ka lang masasaktan. Hinihintay ka na ni boss. Kaya walang nagawa si Maya kundi sumunod na lamang at itigil ang ginagawa niya. Isinakay siya ng mga lalaki sa isang van kung saan doon ay nakapalibot ang mga ito sa kanya upang makasigurado na hindi siya makakatakas. Sa isang magandang bahay siya dinala ng mga lalaki. Siya ang pinaunang maglakad samantalang nakasunod naman ng mga ito sa kanya. Pinaupo siya ng isa sa sofa at sinabing tatawagin lang nila ang boss nila. Naupo naman si Maya pero hindi niya maiwasan na ilibot ang tingin sa malaking bahay na iyon. Ngunit natigil siya sa ginagawa dahil sa isang nakakatakot na boses na nagdulot ng kilabot sa kanya. Alam mo naman siguro kung bakit ka nandito. Anang isang lalaki kaya mabilis niyang itinuon ng atensyon dito. Isang gwapong lalaki ang nakita niya, ngunit nakakatakot ito dahil sa aura nito. Walang kangiti-ngiti sa muka at mukhang walang awa. Hindi ko alam. Nauutal niyang sabi. Dahil yun naman talaga ang totoo na hindi niya alam kung bakit siya nandun. Huwag mo na ako lokohin pa. Sigurado kong sinabi na sa'yo ng mami mo. Wala na akong mami, patay na. Ani at nayuko. Kung ganun, sino ang babaeng natalo sa kasino ko na walang pambayad? Kaya sinagot ko na lang ang lahat at ikaw ang ginawa niyang kabayaran. Mabilis nang natuon ulit ang atensyon sa lalaki. Binayad ako ng stepmother ko? Hindi makapaniwala niyang tanong. Wala na akong pakialam kahit na anak ka pa niya o hindi. Nakapag-usap na kaming dalawa at ikaw ang kabayaran sa utang niya. Kaya wala ka na magagawa pa. Mariing sabi ng lalaki. Ano bang kailangan kong gawin? Magiging alila din ba ako dito? Hindi. Dadalhin mo sa sinapupunan mo ang magiging anak at tagapagmana ko. Yun ang naging usapan namin ng babaeng yun. Kaya wag mo na rin subukan pang tumakas. Dahil sa sandaling gawin mo yun, hindi mo alam ang kaya kong gawin sa'yo. Nakaramdam ng sobrang takot si Maya sa mga oras na yun. May sama ng loob rin siya sa kanyang stepmother dahil pagkatapos ubusin ng mga ito ang lahat ng iniwan ng papa niya pati na ang pares sa kanya, nilagay pa siya sa ganoong sitwasyon. Nasa loob ng isang kwarto si Maya. Doon daw siya tutuloy habang nakatira siya sa bahay na iyon. Maganda naman ang kwarto at magiging komportable siya ron. Pero hindi pa natag ang kanyang kalooban dahil sa taong makakasama niya at ang dahilan kung bakit kailangan niyang manatili ron. Wala pa siyang planong magkaanak dahil wala naman din siyang boyfriend. Tapos biglang dadalhin niya ang anak ng isang lalaki na hindi naman niya kilala at pinagkakautangan lang ng stepmother niya. Iha, bumaba ka na muna daw, sabi ni Sir Jayden. Sabi ng matandang katulong na kapapasok lamang sa kanyang silid. Bakit daw ho? Taka niyang tanong rito. Hindi ko rin alam. Ipinatawag ka lang niya sa akin. Pagkababa ni Maya, nakarinig siya ng hikbi. Hanggang sa nakita niya na may isang babae na nagmamakaawa doon sa Jayden na nagsabi nga na dadalhin niya sa sinapupunan niya ang anak nito. Sir, pakiusap. Huwag niyo po akong tanggalin sa trabaho. Marami pong umaasa sa akin. Ang sabi ng babae, nakaramdam siya ng awa dahil sa kalagayan nito. Wala akong pakialam. Ang pinakayoko sa lahat ay ang tatanga-tanga. Wika ng lalakit basta na lamang tinalikuran ng babae upang siya'y lapitan. Nang sinubukan ng babaeng nagmamakaawa kanina na lapitan si Jayden, humarang ang mga tauhan nito. Doon tayo mag-usap. Itinuro ng lalaki ang papunta sa may kusina. Hindi ka na naawa dun sa babae. Aniya sa lalaki. And so, wala kang karapatan na pakialaman ako sa mga desisyon ko.
Kung hindi dahil sa utang ng stepmother mo at kung hindi mo dadalhin ang anak ko, hindi kita kailangan dito. Bigla siyang nawalan ng imik dahil sa sinabi ng lalaki. Natamemi na lang siya. Ano bang gusto mong sabihin? Bakit mo ko pinatawag? Gusto lang kitang balaan na wag mong susubukang tumakas dahil kahit saan ka pa magtago, may papahanap kita at ang pamilya mo ang mananagot. Anito sa nakakatakot na boses. Ganyan ka ba talaga? Matapang na sabi niya sa lalaki. Ano ko? Inis na tanong ng lalaki. Walang awa. Simple niyang sagot bago ito nilagpasan, ngunit hinabol siya ni Jaden na tinawakan ng madiin ang kanyang braso. Nasasaktan ako. Aniya sa masasaktan na boses. Talagang masasaktan ka dahil ang pinakaayoko sa lahat ay ang binabastos ako. Pilit na lamang na binawi ni Maya ang braso niya sa lalaki na kalaunan binitiwan din ito. Ikaw ang bahala kung gusto mo na tumulong sa mga gawaing bahay. Kapag nagutom ka, humingi ka na lang ng pagkain sa katulong. Anito't siya'y iniwan. Buong akala ni Maya, isasama nito ang lahat ng tauhan, ngunit may naiwan talaga para sa kanya, para siguro makasigurado ito. Boss, hindi ba kayo naawa dun sa babae? Tanong kay Jaden ng isa sa mga tauhan niya nang sila ay nasa sasakyan. Bakit naman ako maawa? Walang emosyon niyang sabi. Hindi naman pala siya anak ng babae, kaya siguro siya binayad. Wala akong pakialam. Basta kailangan ko siya para magkaroon ako ng tagapagmana. At kapag nakuha ko na yung anak ko, kahit anong gawin niya, hindi ko na siya papakialamanan. Napatango-tango na lamang ang tauhan nito habang si Jaden itinuon ng atensyon sa labas ng sasakyan. Masasabi niyang kakaiba ang babae. Yung takot din naman sa kanya, pero kapag lumabas ang tapang ay kakaiba. Iha, ako na lamang dito. Sabi kay Maya ng matandang katulong nang akmang tutulong sana siya sa kusina. Sanay na po ako dito. Aniya at ngumiti. At sabi naman po nung Jaden, pwede naman akong tumulong sa gawaing bahay. Dagdag niya pa, kaya hinayaan na lamang siya ng katulong na iyon. Habang pinapanood siya, manghang-mangha naman ito. Halatang sanay na sanay ka, Iha. Opo. Gani, hindi niya na natuloy ang sasabihin. Baka kasi marami siyang makwento at masabi. Wala po. Aniya, at tinuloy na lamang ang ginagawa. Hindi naman na siya kinulit pa ng matandang kasambahay. Matapos makapagluto, inihain na iyon ni Maya. Nakita niyang napatingin ng maid sa may orasan. Bakit po? Tanong niya na may ngiti sa labi. Pauwi na sa Sir Jaden. Ang ngiti sa labi ni Maya ay mabilis na nawala. Parang kakaalis lang ng lalaki kanina. Babalik na din pala ito agad. Kumain na po tayo bago siya dumating. Sabi na lamang ni Maya. At bakit naman? Mabilis siyang natigilan dahil ang tao nakakasabi pa lang na parating pa lang, nandoon na pala. Baka kasi ayaw mo namang may kasabay. Sagot niya na lamang. Pagdadahilan lang pero ang totoo, ayaw niya itong makasabay. Nay Flora, iwan niyo na muna kami. Mabilis na sinunod ng matandang katulong ang ipinag-uutos dito kaya naiwan siya sa lalaki. Sa itaas na lang. Hindi niya na natuloy ang sasabihin dahil mabilis siyang pinutol ng lalaki. Sabayan mo akong kumain. May diin itong sabi. Pero wala nang pero. Ako lang ang masusunod sa pamamahay na to. Natahimik na lamang siya at walang nagawa kundi ang sabayan nitong kumain. Nasarapan ng lalaki sa niluto niya na halatang hindi nito alam na siya ang nagluto. Dahil miski siya, tinanong kung masarap daw. Oo nga pala, kailan mo babalak na magkaanak? Walang pagdadalawang isip na tanong niya sa lalaki. Mukhang ikaw ang nagmamadali sa ating dalawa. Naiiling nitong sabi. Gusto ko lang makalaya agad sa sitwasyong to. Simpleng sagot niya sa lalaki. I understand, pero bibigyan pa kita ng oras na ihanda ang sarili mo. Kaya bukas pagka-uwi ko, ihanda mo yung sarili mo. Anito't tumayo na bago siya iniwan sa hapag. Si Maya na ang nagligpit kaysa iutos niya pa sa iba ang gawaing iyon. Madali lang naman yun. Nang matapos, tinungo niya na ang silid na tinutuluyan niya doon. Inilak niya ang pinto. Siyempre natatakot rin naman siya na pasukin ng kung sino. Katatapos lang ni Jaden na makipag-usap sa isa sa mga kasosyo niya at naging maganda naman ang usapan. Kaya pumasok na siya sa loob ng kanyang bahay. Umakyat na yung babae, boss.
Sabi sa kanya ng tauhan na para bang interesado siya sa babae. I don't care. Siguro gusto nang magpahinga. Sabi niya na lamang. Nagtinginan na lamang ang dalawa na parang hindi naniniwala. Hindi siya dapat makaramdam ng awa dahil ang mga taong maawain wala namang mapapala. Tsaka ang tao'y minsan kailangan lang talaga. Kailangan niya lang ang babae para magkaroon siya ng anak dahil ni minsan hindi pa pumasok sa isip niya ang pumasok sa seryosong relasyon dahil abala lamang siya sa pagpapayaman. Nabukasan, nagising si Maya dahil sa ingay ng pagwawala. Pagbaba niya'y nawala na ang ingay pero hindi niya napigilan pa ang sarili na magtanong sa mga bantay sa baba kung ano ba ang nangyayari kanina. Sinong nagwawala kanina? Si boss. Bakit? Na kanyang tanong. Nang hindi siya sagutin ng lalaki, hindi na muli siya umulit pa sa pagtatanong at dumiretso na lamang sa may kusina dahil siya'y nagugutom. Good morning po. Bati niya kay Nay Flora. Magandang umaga din, iha. Sino pong nagwawala kanina? Curious niyang tanong. Si Sir Jaden, iha. Natahimik siya ng sandali. Bakit po? Ano pong nangyari? Hindi niya na napigilan ang sarili na muli pang mag-usisa. May sumulot ata sa dapat na kasosyo niya sa negosyo. Dahil lamang doon, naiiling niyang sabi, hindi mo kilala si Jaden, iha. Ang nais lamang ng batang yun ay magpayaman. At ikaw diba kaya ka nandito para lang dalhin ang magiging anak niya? Pati pala ang tungkol doon ay alam nito. Tumango na lamang siya rito. Ipinaghain siya ni Nanay Flora bago siya saglit na iniwan dahil may gagawin pa din ito. Katatapos lang niyang kumain nang bumalik din ang matanda at sinabi na ito na ang magliligpit kaya pumunta na lamang siya sa may living room kung saan nandoon ang mga bantay niya. Pwede ko bang dalawin ang stepmother ko? Tanong niya sa isa sa mga lalaki na kaitim na akala niya. Hindi siya sasagutin pero sinagot naman ito ang tanong niya. Kailangan muna naming ipaalam kay boss bago ka namin samahan. Anito, kaya naman mabilis na nagbago ang isip niya at sinabi na wag na. Samantala sa bahay na naiwan ni Maya, nandun ang kanyang stepmother at ang dalawang stepsister na hirap sa may gawaing bahay kahit na saglit pa lang na nawawala siya. Wala na naman kasing pera ang mga ito para kumuha ng katulong at hindi rin sanay sa mga ganoong gawain kaya naman grabe ang kanilang arte. Nasa na ba kasi ang Maya na yun, ma'am? Tanong ng isa. Oo nga, bakit wala siya? Wala tuloy tayong alila. Binayad ko. Ibinayad saan? Sabay na tanong ng dalawa at halatang gulat na gulat. Natalo ko sa kasino at yung may-ari muna ang sumagot. Kailangan ko makabayad dahil malaking halaga yun. Kaya si Maya na lamang yung ibinayad ko kaysa naman kayo. Ipinaalam ng ginang ang nagawa niya sa mga anak. Anong gagawin ni Maya? Aanakan siya ng lalaki. Mami, bakit hindi na lang ako? Pagmumukmok ng panganay nitong anak na si Jessie. Gaga ka? Mukhang masama ang lalaking yun at kakawabain pa si Maya. Natatawang sabi ng ginang sa anak niya. Pero paano kapag na-inlove sa kanya yung lalaki, ma'am? Sabi naman ng bunso nitong si Jessie. Siyempre hindi ako makakapayag na hindi tayo mababahagian dahil jackpot ang babaeng yun kapag ganun ang nangyari. Napapapalakpak na lamang ang mag-iina sa tuwa. Samantala si Maya, napapaisip kapag ginalit niya si Jaden. Ano naman kaya ang gagawin nito sa kanya? Sa nakikita niya pa naman, maikli ang pasensya ng lalaki, mabilis magalit at hindi marunong maawa sa ibang tao. Laking pagtataka ni Maya dahil hindi gaya kahapon, matagal umuwi ang lalaki. Napaisip tuloy siya kung saan nagpunta si Jaden. Sa bagay, kasama naman ito ang mga tauhan nito. Tsaka bakit niya ba iniisip ang lalaki na hindi naman dapat dahil hindi naman sila close sa isa't isa at para lang siyang ewan sa ginagawa niya. Mabuti na lamang talaga't kumain na siya ng hapunan. Maya-maya pa'y dumating na ito na inaalalayan ng mga tauhan. Mukhang lasing dahil namumula ang mukat amoy alak din. Nag-inom siya? Alam niyang para siyang syunga dahil obvious naman pero syempre iba pa rin yung kumpirmado. Ganyan talaga si boss kapag masama ang loob. Sabi na lamang ng isa. Umalis na kayo, siya na ang bahala sa akin. Itinuro siya ni Jaden at tumiwalay na ito sa mga tauhan. Paano ba yan? Ikaw na daw bahala sa kanya. Good luck na lang. Halata namang inaasar o baka tinatakot siya ng isang yun na nagsabi sa kanya ng good luck. Si Maya na nga umalalay kay Jaden. Masasabi niyang hirap na hirap siya. Kaya laking tuwa niya nang madala niya ang lalaki sa silid nito at maihiga doon.
Aalis na nga sana siya para tumawag ng maid na mag-aasikaso dito. Kaso nga lang, hinawakan nito ang kamay niya at hinila siya, kaya bumagsak siya sa ibabaw nito, kung saan pinagbaliktad nito ang pwesto nila para siya na ang nasa ilalim. I need to release my anger. Nito na ikinatakot niya. So ibig sabihin siya ang pagbubuntunan nito. Itutulak sana ni Maya ang lalaki kahit sinabi nito na maghanda siya, pero hindi pa rin talaga siya handa at kailanman hindi magiging handa. Kaso nga lang, naipinid agad ang lalaki ang kamay sa kanyang ulunan. Mabilis siya nitong sinunggaban ng halik hanggang sa mas lalong naging mapusok yun at pinunit nito ang suot niya. Sobrang takot ang naramdaman ni Maya dahil dito niya unang isusuko ang sarili, lalo na sa pag-aari ng lalaki na siguradong wawasakin siya. You're still a virgin? Gulat nitong tanong na akala niya yun ang susi upang siya'y tigilan nito, ngunit hindit mali siya dun. Mas lalo lamang ginanahan ng lalaki habang siya'y nasasaktan, ito naman ay nasisiyahan. Hanggang sa pareho na nilang nararanasan ng saya, ngunit matapos siyang gamitin ng lalaki ng siguradong tulog na ito, pinilit niyang lisanin ang silid nito para puntahan ang silid na para sa kanya. Tsaka niya mabilis na sinarado ang pintuan, ang kanyang kainosentihan na dapat sa asawa niya ibibigay, na ibigay niya sa lalaki. Matapos lang talaga ang lahat, aalis siya sa bahay na yun. Kinabukasan, nagising si Jaden na masakit ang ulo. Bigla niyang naalala na nag-inom nga pala siya, pero ang pinakatumatak talaga ay ang pagkuha niya sa kainosentihan ni Maya. Hindi siya makapaniwala na berhen pa pala ito. Pero ano nga bang pakailam niya sa babae? Ang kailangan niya lang naman ay ang magiging anak niya dito. Yun lang naman ang silbi ng babae, ang dalhin ng magiging anak niya. Pero bakit bigla siyang nakaramdam ng guilt? Lalo na't hindi nga pala niya dinahandahan ng babae. Napailing-iling na lamang si Jaden. Kailan pa siya naawa? Matapos maayos ang sarili, lumabas na ng kanyang silid si Jaden na ready na para sa kanyang trabaho. Kaso nga lang ay bigla niyang naalala si Maya na sure siyang nilayasan siya pagkatapos ng nangyari sa kanila at lumipat sa kabilang kwarto. Pagpunta niya sa nakaatang na silid nito, nakita niyang inaasikaso ito ni Manang na alalang-alala dahil nilalagnat ito at iwan niya ba kung anong nangyayari sa kanya. Mabilis siyang nagpatawag ng doktor na susuri dito. Hindi makapaniwala si Jaden na dahil pala sa kanya kaya nilalagnat ang dalaga. Hindi niya kasi dinahandahan. Ang mga tauhan niya halatang hinuhusgahan siya base sa mga tingin ng mga ito sa kanya. Paano ba naman, mas pinili niyang tumawag muna ng doktor na susuri kay Maya kaysa pumasok sa trabaho na never niya pang ginawa dahil kahit anong mangyari, mas importante para sa kanyang pagpapayaman at ang kanyang mga negosyo. Boss, baka hindi niya hinayaan pang ituloy ng tauhan niya ang sasabihin nito at gamit ang tingin, tinakot niya ito na wag nang balakin pa na ituloy ang sasabihin. Iniwan niya muna saglit ang mga ito upang kausapin si Manang Flora. Huwag kang mag-alala iho, aalagaan ko siya. Natutuwang sabi ng matanda, marahil ay dahil sa pinapakita niyang simpatya kay Maya na sa tingin niya nakukonsensya lamang siya dahil siya nga ang may dahilan kaya may dinaramdamang dalaga. Wala na siyang ibinigay pagtugon sa matanda at lumabas na siya ng silid na iyon kung saan si Maya ay tulog pa din. Medyo gumanda-ganda na ang pakiramdam ni Maya dahil nakainom na siya ng gamot, pero hindi naman siya makapaniwala sa katotohanang nagpatawag si Jaden ng doktor para lamang siya'y suriin. May ugali palang ganun ng lalaki marunong ding maawa. Akala niya kasi puro palaging magagalitin lang ang pinapairal nito. Iha, magpahinga ka na lang muna. Sabi sa kanya ni Nay Flora nang nakita siya nitong kumikilos. Pero hindi po talaga ako sanay na walang ginagawa. Ani at babangon na sana, kaso nga lang nakaramdam siya ng sakit sa pagitan ng hita niya. Huwag ka na muna kasing kumilos iha, nag-aalalang sabi ni Manang sa kanya, kaya hindi niya napinilit pa ang sarili na muling kumilos. Iniwan na muna siya ni Nay Flora sa loob ng silid na yun, kaya ay pinagpatuloy na lamang ni Maya ang kanyang pagpapahinga. Kinahaponan, nagising si Maya dahil pakiramdam niya may nanonood sa kanya. Nang imulat ang kanyang mga mata, nakita niya si Jaden na mukhang pinapanood ang kanyang pagtulog. I was just checking you. Anito at itinigil na ang ginagawa. Ayos na ako. Laking pasasalamat niya at hindi siya nautal. That's great.
Tanging sagot lamang nito at tumalikod. And about last night, kapag hindi nagbunga agad, kailangan ko ulit gamitin ang katawan mo. At tuluyan na nitong nilisan ng silid niya. Naiwan na lamang si Maya na awang ang labi. Hindi niya na kinaya ang una tapos mauulit pa. Dinala na lamang si Maya ng pagkain sa silid na iyon ni Nay Flora dahil hindi niya naman kaya na bumaba at doon kumain. May gamot din para sa dinaramdam niya. Bakit ganyan po yung mukha niyo? Takang tanong ni Maya sa matanda na napapangiti sa hindi niya malamang dahilan. Sana ikaw na ang maging susi para sa pagbabago ng amo namin. Ano po? Sige iha, lalabas na ako. Babalik na lamang ako mamaya at kukunin ang pinagkainan mo. May sasabihin pa sana si Maya, kaso lamang ay iniwan na siya ng matanda, kaya sinarili na lamang niya ang gustong sabihin. Pero sa tingin niya, mukhang malabo yun. Siguro may pakailam lamang sa kanya si Jaden dahil dadalhin niya ang magiging anak nito at kasalanan naman kasi talaga nito kung bakit siya nagkasakit. Napailing-iling na lamang si Maya. Dapat ay hindi niya naisipin pang nangyari sa kanilang dalawa ng lalaki. Matapos magkasakit dahil sa pagkawala ng kanyang pagkabirhen ay ayos na si Maya. Magaling na ang nasa pagitan ng kanyang hita kaya makakatulong na ulit siya sa mga gawaing bahay. Abala si Maya sa pagdidilig ng mga halaman nang tawagin siya ni Nay Flora dahil bumalik daw si Jaden na gusto siyang makausap. Kakaalis lamang nito para asikasuhin ang negosyo tapos bumalik agad para lang kausapin siya. Kataka-taka naman yun. Ayos ka na talaga? Panimula ng lalaki. Bakit? Yun lang ang naging tugon niya rito. Gusto kitang isama sa opisina. Anito sa kanya, kaya naman naubo ang mga tauhan nito na nang tignan ng amo ay mabilis din na tumigil at mukhang natakot. Ayoko. Mabilis niyang sagot. Well, wala ka magagawa. Ang sekretarya ko'y mawawala muna dahil manganganak, so ikaw na muna ang papalit. Ha? Parang ang dami ko namang papel. Nalilito niyang sabi. Malaki din naman ang utang ng tiyahin mo. Walang emosyon na sabi ni Jaden kaya wala na siyang nagawa kundi tunguhin ang silid na tinutuluyan upang magpalit ng damit. May mga damit na siya doon. Pagbaba niya, syempre naghihintay sa kanya si Jaden at ang mga tauhan nito. Napansin ng lalaki na masyadong titig ang mga tauhan nito sa kanya kaya tumikim ito at mabilis na natigil ang mga lalaki sa ginagawa. Nang nasa sasakyan na sila, tahimik lang si Maya. Wala rin naman siyang sasabihin at hindi naman niya kaklose ang mga kasama. Mabilis silang nakarating sa company nito. Bukod pala sa pag-aaring mga kasino, may mga kumpanya rin ng lalaki. Talagang mayaman ito. Pansin niya nang makapasok sila sa kumpanya, mabilis na nagsiayusan ng mga empleyado na nang dumating sila'y nagkukwentuhan pero mabilis na bumalik sa kani-kanilang mga trabaho. Marahil ay natakot sa kasama niya. Sa loob ng elevator, tahimik lamang siya maging si Jaden ay ganun din. Dapat nga may sasabay, ngunit mukhang natakot sa boss nito. This is my office. Wika ng lalaki nang nasa loob na sila ng opisina. Ang gagawin mo lang naman ay susundin mo ang magiging utos ko. Tanging pagtango lamang ang naging tugon niya. Pinalabas na muna ni Jaden ang mga tauhan nito kaya sila lang ang naiwan. Gusto mo bang dalawin ng stepmother mo? Tanong nito sa kanya. Pwede ba? Tanong niya naman pabalik sa lalaki. Basta magsasama ka lang ng tauhan ko para makasigurado ko na hindi mo ko matatakasan. Alam ko yung kahihinatnan ko kapag ginawa ko yung sinasabi mo kaya hindi ko gagawin. Wala kang dapat na ipag-alala. Pagbibigay niya ng assurance sa lalaki. That's great. Mabuti naman at maayos kang kausap. At naupo na ito sa pwesto. May itinuro din itong lugar doon kung saan naman siya pupwesto. Maya-maya pa'y may dumating na kasosyo ni Jaden sa negosyo na alam niyang siya ang ipinunta doon. Ngunit mabilis na natuon ang atensyon kay Maya na hindi niya nagustuhan. May bago ka palang sekretarya. Natutuwa nitong sabi. Let's just talk about business. Aniya dito, ngunit hindi ito nakinig at kinausap pa si Maya. Huwag mong pakailaman na ng sekretarya ko. Kung ayaw mo wala ng buhay na lumabas sa opisina ko. Pananakot niya dito na mabuti naman inatakot niya at tinigilan na si Maya na nakatingin lamang sa kanya. Mabilis din na umalis ang kausap ni Jaden matapos masettle ang kanilang dapat na pag-usapan. Napansin niya si Maya na nakatungo lamang sa may mesa at mukhang natulog na lamang dahil nabuburyo siguro ang pinag-uusapan nila ng kausap niya kanina. Hindi niya alam kung bakit bigla na lamang siyang nainis kanina kay Silverio dahil gusto nito na kausapin si Maya. Nang hindi na siya makatiis, tinapik niya na ang dalaga upang ito ay gisingin. Let's go out for lunch.
Naggusot muna ito ng mata at wala munang naibigay na kasagutan sa kanya. Sige, ang tanging naisagot nito. Tumayo na ito agad kaya nang lumabas siya ng opisina niya, nakasunod lamang ito. Sumunod din sa kanila ang mga tauhan niya pero habang naglalakad papunta sa may elevator, narinig ni Jayden na pinag-uusapan siya ng dalawang empleyado na dumaan sa kanyang harapan at talagang hindi niya mapapalampas yun kaya naman tinawag niya ang mga ito. Bakit po sir? Natatakot na tanong ng isa. Both of you are fired. Walang pagdadalawang isip niyang sabi. Sir, paano na po yung pamilya namin? Sobrang nalulungkot na sabi ng isa. Sana naisip niyo yan bago niyo ako pagkwentuhan. Hindi ko kailangan ng mga katulad ninyo dito sa kumpanya ko. Walang emosyon na sabi ni Jayden. Walang nagawa ang mga ito kundi ang umalis sa harapan niya. Samantala si Maya, hindi nagustuhan ng ginawa ni Jayden. Ang biglaan na namang pagtanggal nito sa trabaho ng isang tao. Kaya noong nasa loob na sila ng elevator, hindi niya naiwasang pang kumprontahin ng lalaki. Bakit mo ginawa yun? What? Maang-maangan itong sabi. Ang mga tauhan nito na kasama nila, talaga namang napapaiwas na lang ng tingin. Bigla mo na namang tinanggalan ng kabuhayan ng dalawang tao. Yung una yung maid. Wala ka ba talagang awa? Hindi mo man lang... Hindi na naituloy ni Maya ang sasabihin dahil si Jayden naman ang nagsalita. Kumpanya ko to at bahay ko yung sinasabi mo. Kaya ako magde-decide ng pamamalakad na gusto ko. Hindi ko kailangan ng mga taong tulad nila. Mahina na lamang natawa si Maya na kinataka ng lalaki. Bakit ikaw? Hindi ka ba nagkakamali? Hindi mo ba minsang pinagkwentuhan ng ibang tao? Perfect ka ba ha? Kasi ako alam ko hindi. At walang sino man ang perfect. Pero ikaw alam mo ba? Natamemi ang lalaki. Anong karapatan mo na sagot-sagutin ako? Binayad ka lang ng stepmother mo sa akin. At kung tutuusin pwede kong gawin ang kahit na anong gusto kong gawin sa'yo. Napikon na si Jayden kaya ayun ang kanyang nasabi. Alam ko, kaya nga naiinis ako sa ginawa ng stepmother ko. Dahil sa kanya kailangan kong pakisamahan ng isang tao na katulad mo na hindi marunong maawa sa ibang tao. Tsaka siya agarang iniwan ng babae matapos tumigil ang elevator. Ipinahabol niya naman ito sa mga tauhan. Napahilot na lamang sa sintido niya si Jayden. Bakit niya ba hinahayaan na laban-labanan lamang siya ng babae? Bakit parang natamaan siya sa mga sinabi nito? Kahit kailan, hindi pa siya naapektuhan sa sinasabi ng iba tungkol sa pagiging walang awa niya o kasamaan ng ugali. Pero bakit kay Maya? Kay bilis niyang naapektuhan sa mga salitang binitiwan nito. Takang-taka si Jayden kung bakit ang tagal makabalik ng mga tauhan niya kasama si Maya. Napapaisip siya kung saan kaya umabot ang babae at kung nahabol ba ng mga tauhan niya. Pero ang agam-agam niya mabilis din na nawala nang makabalik si Maya kasama ang kanya mga inutusan. Ngunit hindi naman siya nito pinapansin. Saan niyo naabutan? Tanong niya sa mga tauhan. Pumunta po sa stepmom niya. Anito na kinatango na lamang niya tsaka niya itinuon ang atensyon kay Maya na tahimik. Nilapitan niya ang babae at kinausap. Ang ayoko sa lahat yung bigla na lamang akong tinatakbuhan. Alam ko, patawad sa mga nasabi ko. Wala akong karapatan na sabihin ang mga yun. Simpleng sabi niya at pilit na umiiwas ng tingin hanggang sa napansin niya na tila ba namumula ang kanang pisngi nito na sa tingin niya ay sinampal. Hinawakan niya ang mukha ni Maya na pilit pang iniiwas. Ngunit wala na ring nagawa pa dahil masyado nang nakatuon ang atensyon niya doon. Who did this to you? Pagalit niyang tanong. Wala lang yan. Batid ni Jayden na hindi ito magsasabi ng totoo kaya lumapit na siya sa mga tauhan at sila na lamang ang tinanong. Anong nangyari? Hindi po namin alam sir, pero paglabas niya ng bahay ng stepmom niya, napansin na lang din po namin ang pisngi niya. Nayuyukong sabi ng isa. Mahina na lamang napamura si Jayden. Siguro ay dahil sa stepmom ni Maya na sinampal ito. Hindi pa nga pala sila kumakain ng tanghalian kaya nagpabili na lamang siya hanggang ang tingin niya nakatuon pa rin kay Maya na tahimik lang at nakatingin sa kung saan. Pansin ni Maya na sa kanya nakatuon ang atensyon ni Jayden. Ngunit wala siyang pakailam doon dahil dinamdam niya ang sinabi ng stepmom niya at ang ginawa nito. Sinampal lang naman siya at sinabing ang silbi niya lang ay ang ginagawa niya. Labis siyang nasaktan doon. Mas masakit pa sa sampal nito. Maya-maya pa'y dumating na ang pagkain at niyaya na siya ni Jayden. Akala niya'y uuna na ito dahil bigla na lamang siyang nawala
pero mukhang gusto pa rin ng lalaki na siya ay makasabay sa pagkain. Let's eat. Hindi na naman siya nag-inarte pa dahil nagugutom na rin siya. Tahimik lang si Maya habang kumakain sila ni Jaden, ngunit ang sinabi nitong nakapagpatigil sa kanya sa pagkain at nabigla talaga siya ng todo. Huwag kang mag-alala. Ibabalik ko ang 2 yun na tinanggal ko. Anito kaya ang mga tauhan nito ay nagkatinginan na lamang at hindi makapaniwala, pero ang paghawak ni Jaden sa pisngi na nasampal ng kanyang tiyahin nagdulot ng kuryente sa kanyang katawan. I already know what happened. Next time kapag pupunta ka dun, sasama na ako. Napatulala na lamang si Maya sa lalaki. Hindi niya talaga alam kung anong nangyayari sa lalaki. Parang may kung anong sumapi dito at bigla na lamang bumait. O baka talagang nagilty lang at natamaan sa mga sinabi niya kanina. Sa wakas ay nakabalik na sila ni Jaden sa bahay nito. Sa totoo lang ay naburyong lamang siya sa kumpanya ng lalaki dahil wala naman itong pinagawa sa kanya. Nakaupo lamang siya sa isang tabi habang ito mayroong mga pinipirmahan. Yun lamang ang tanging ginawa niya, pero ang sinabi nito sa kanya, hindi pa rin talaga nawawala sa kanyang isipan. Boss, malala ka na. Naiiling na sabi ng isa sa mga tauhan ni Jaden. Malakas ang loob nito dahil nakakasigurado siya na hindi siya papatulan ng amo dahil mukhang hahabaan na nito ang pasensya para kay Maya. Napapansin nga nila na ginagawa na nito ang bagay na noon, hindi naman ito ginagawa. Anong sinasabi mo? Maang-maangan pang tanong ng kanyang amo. Wala boss, sabi ko lang ang ganda ni Ma'am Maya, diba? Tumatawa na nitong sabi. Si Jaden ay hindi na lamang pinatulan ng kanyang tauhan. Wala siyang balak na may tanggalin na naman sa trabaho dahil kanina kakasabi niya lang kay Maya na ibabalik niya ang tinanggal niya. Tinungo na lamang ni Jaden ang kanyang kwarto pero napadaan din siya sa silid na tinutuluyan ni Maya. Wala doon ang babae, mukhang nasa kitchen ito dumiretso. Pansin niya kasi na si Nay Flora ang kasundo nito doon at tama nga siya dahil nagkasalubong pa sila sa hagdan ng pagbaba niya. Siya ang nakabihis na ng pambahay habang ito ay hindi pa. Nilagpasan lamang siya ng babae, marahil ay naiilang. Matapos makapagbihis, bumaba na din si Maya. Narinig niya pang pinag-uusapan siya ng mga tauhan ni Jaden. Mabuting at wala doon ng amo, baka kasi ang mga ito naman ang matanggal. Hindi ba kayo natatakot na mawalan ng trabaho? Bawal nga siyang pag-usapan, di ba? Pananaway niya sa mga ito. Nandito ka naman, ma'am. Makahulog ang sabi ng isa, kaya kumunot ang noo niya. Anong nandito naman ako ang pinagsasasabi mo? Ako pa ipapahamak niyo. Kunwari ay inis niyang sabi. Hindi kasi ganun, Ma'am Maya. Ang sinasabi lang namin, hindi gagawin ni boss ang sinasabi mo dahil tiyak magagalit ka na naman. Ewan ko sa inyo, tigilan niyo nga ako. Sabi niya na lang at pupunta na sana sa may kusina upang tulungan si Nay Flora. Kaso nga lang ay may bumangga sa kanyang matigas na bagay. Si Jaden lang pala, napahawak siya sa noo. Are you okay? Mga hawakan siya ng lalaki pero lumayo siya. Baka kasi maramdaman na naman niya ang kuryente na iyon. Ayos lang ako. Pinilit niyang hindi mautal tsaka niya tinungo ang kusina para makatulong sa pagluluto. Anong ginawa niyo? Inis na tanong ni Jaden sa mga tauhan. Wala boss, nag-uusap-usap lang kami ni ma'am. Bakit? Sinabi ko bang pwede niyo siyang kausapin? Natameme ang sumagot sa kanya, samantalang isa'y parang kinikilig na hinampas ang katabi. Kanina nagiging mabait na siya tapos ngayon possessive na naman. Mukhang may nai-in love na. Hindi nakaligtas sa pandinig ni Jaden ang sinabing iyon ng isa sa mga tauhan niya pero hindi na lamang niya iyon pinansin dahil naniniwala siya na kaya niya lang ginagawa ang lahat ng iyon dahil kailangan niyang maging mabait sa magiging ina ng kanyang anak pero kapag tapos na ang lahat at nakuha na niya ang anak niya, hindi niya na kailangan gawin ang lahat ng iyon. Anong oras na pero hindi pa rin nakakatulog si Maya. Kumukulog kasi at simula bata siya. Yun na ang kanyang pinakakinatatakutan. Nakaupo siya sa isang tabi at yakap-yakap ang kanyang sarili kung saan siya ay takot na takot. Napapapikit na lamang siya hanggang sa biglang kumulog ng malakas kaya napasigaw siya. Si Jaden ay narinig ang sigaw niyang yun kaya mabilis nitong tinungo ang silid ng babae upang tignan kung okay lamang si Maya. Nakita ng lalaki si Maya na nasa isang gilid at nakatakip ang dalawang kamay sa mga tenga nito marahil ay upang hindi marinig ang pagkulog. Nilapitan niya si Maya at pumantay dito. Nakaupo kasi ito sa sahig. Natatakot ako.
Ang tanging nasabi ng babae sa kanya, "It's okay, nandito ako." Pagpapakalma nito sa babae na nagdulot sa kanya ng pagkabigla dahil bigla na lamang siya nitong niyakap. "Please, huwag muna akong iwan." Nakikiusap na sabi nito kay Jaden. Hindi kita iiwan." Habang hinahaplos ang likod ni Maya, yun ang mga salitang binitiwan niya para na rin pakalmahin ito. Hindi nagtagal, nawala din naman ang kulog at nawala rin ang takot ni Maya, kaya tinanggal na nito ang pagkakayakap kay Jaden. "Ayos na ako." Tila ba, tinataboy na nito ang lalaki. "Dahil wala na ang kulog at kidlat, hindi mo na ako kailangan. Halos hindi mo ako pakawalan sa pagkakayakap mo." Nakaramdam ng hiya si Maya, bahagya itong nayuko. "Nakapagdesisyon na ako, dito ako matutulog." Sobrang nabigla si Maya sa sinabi ng lalaki sa kanya. "Ha? May kwarto ka naman, 'di ba? Wala na ring kulog kaya hindi mo na ako kailangang samahan." Halos magkanda utal-utal na sabi niya sa lalaki. "Baka sumigaw ka na naman. Magigising din ako kaya dito na lamang ako. And don't worry, wala akong gagawin sa'yo. Matutulog lang tayong dalawa." Maglalagay sana si Maya ng unan sa pagitan nilang dalawa ng lalaki noong nasa kama na sila. Kaso bigla na lamang siya nitong niyakap para sabay silang mahiga sa kama. Nagkatinginan pa ang kanilang mga mata. Hindi na napigilan ng lalaki na sakupin ng kanyang mga labi. Pero nang lalalim na iyon, tumigil din ito. "Matulog na tayo. Baka hindi ko pa mapigilan ang sarili ko." Anito't ipinikit ang mga mata kaya gano'n na lamang din ang ginawa niya. Kinabukasan, nagising si Maya na nakayakap sa kanya si Jaden. Magkatabi nga pala sila nitong natulog. Gusto niyang bumangon ng maaga kaya pilit niyang tinanggal ang pagkakayakap nito. Ngunit mas lalo pa siyang niyakap ng lalaki hanggang sa magmulat na ito ng mga mata. "Saan ka pupunta?" Tanong nito sa kanya. Napalunok na lamang si Maya. "May kumpanya ka pang kailangan na asikasuhin at may mga empleyado na naghihintay sa'yo. At ako, di ba? Sekretary mo muna ako." Nauutal niyang sabi. "I just want to sleep for now. Hindi naman babagsak ang kumpanya ko kung mawawala ako ng isang araw. And ayaw mo nun, hindi mo na kailangan magtrabaho." Magaling talaga ang lalaki sa mga ganoong paliwanagan, pero ang totoo, gusto niya lang ay makalaya mula sa pagkakayakap nito. "Just let me hug you, bago pa iba ang maisip kong gawin." "Ayoko nalagnatin ka na naman, so behave." Anito na nakapagpatigil kay Maya sa ginagawa niyang pagtanggal ng pagkakayakap ni Jaden sa kanya. Muli niya na lamang ipinikit ang mata at pinilit na muling makatulog. Napangiti na lamang si Jaden. Wala rin naman talagang magagawa sa mga gusto niyang mangyari dahil siya pa rin ang masusunod. Pansin ni Maya na tila ba unti-unti nang nagbabago si Jaden at yung sinabi nito sa kanya na ibabalik sa trabaho ang dalawang tinanggal nito. Ginawa nga ng lalaki kaya natutuwa naman siya dahil walang pamilya na magugutom sapagkat may trabaho pa rin ang kanilang padre di pamilya. "Saan mo gustong kumain mamaya?" Tanong ni Jaden sa kanya habang abala ito sa pagpirma ng mga papeles, samantalang siya may inaayos na ilang papeles na inutos nito. "Pwede bang mag-order ka na lang at isama mo na rin ang mga tauhan mo?" Aniya sa lalaki, syempre sa maayos na boses at hindi sa paraang mapipiko niya ito. "If that's what you want." Tanging tugon nito at ito na ang nag-order para sa kanila. Hindi naman nagtagal, dumating din ang pagkain. Siya ang nag-abot sa mga tauhan nito na todo ang ngiti o sadyang tuwang-tuwa lang at masaya dahil noon lang yun ginawa ng boss na mga ito. "Ang swerte nyo naman, kailangan pa kayong abutan imbis na magkusa." Kunwari ay inis na sabi ni Jaden sa mga ito. Natawa na lamang ang limang lalaki. "Kumain ka na lang, gutom lang yan." Aniya sa lalaki kaya natawa na lamang sila ng limang lalaki. Matapos kumain ay isa sa mga tauhan na nito ang nagligpit samantalang siya babalik na sa kanyang pwesto pero hinawakan ni Jaden ang kanyang kamay. "Stay." Ang sinasabi nito ay ginawa naman niya. Naupo siya sa upuan na nasa harapan ng table nito. May sasabihin sana siya kay Jaden kaso medyo na-distract siya sa paninitig nito sa kanya. Mabuti na lamang at nag-iwas din agad dito ng tingin. May sasabihin sana ako." "Ano yun?" Tanong nito sa kanya na parang hindi nito ginawa ang paninitig. "Pwede ko bang dalawin ng mami at daddy ko sa sementeryo?" Nang hindi agad ito sumagot,
Binawi naman niya ang sinabi niya. Pero ayos lang kung ayaw mo. No, sasamahan kita. Tatapusin ko lang to. Hindi na naman kailangan na samahan mo ko. Pwede naman akong samahan ng mga tauhan mo. Bakit sila pa kung nandito naman ako? Hindi na nakapalagpas si Maya. Hinintay na lamang niyang matapos si Jaden sa ginagawa nito upang makapunta na sila sa lugar na nais niyang puntahan dahil gusto niyang dalawin ang namayapang mga magulang. Tara na. Buong akala ni Maya ay mauuna ito sa paglalakad, ngunit pinagsalikop ng lalaki ang mga kamay nila, kaya naman nakita ang tinginan ng mga kasama nila. Siguro nawiwirtuhan sa amo ng mga ito. Umakto na lamang siyang normal. Mabuti na lang at walang traffic, kaya mabilis silang nakapunta sa lugar na nais puntahan. May bilihan ng bulaklak malapit doon, kaya may dala pa rin silang bulaklak sa kanilang pagdalaw. Nilapag iyon ni Maya sa puntod ng namayapang mga magulang. Ang dalagang kani-kanina ay ayos lang at nakangiti, bigla na lamang naluha at naiyak. Marahil ay namimiss sa mga magulang. Niyakap na lamang si Maya. Shh, I'm here. Miss na miss ko na sila. Kung buhay lamang sila. Sana masaya pa kaming pamilya ngayon. Paglalabas nito ng hinaing sa kanya. Siguro nga hindi ito nakaranas ng pagmamahal sa madrasta nito, kaya ganoon na lamang ang lungkot. Matapos ang pagdalaw nila sa puntod ng mga magulang, umuwi na sila ni Jaden, pero kararating pa lamang nila nang muli itong magpaalam na ito ay may pupuntahan. Sa takot niya na baka mainis niya ang lalaki, hindi na siya nagtanong pa kung saan nga ba ito pupunta at itinikom na lamang niya ang bibig niya. Dinala si Jaden ang kanyang mga paa sa bahay nila Maya, kung saan doon kinuha ng mga tauhan nito ang babae. Mr. Andromeda, natutuwang sabi ng stepmother ni Maya nang makita siya nito. Abot pa ang ngiti sa tenga, ngunit ang atensyon niya ay hindi natuon sa ginang, bagkus ay sa mga larawang nakadisplay. Ni isa ay wala doon si Maya at ang dalawang anak lamang nito, mukhang hindi talaga sinama si Maya. Gusto ko sanang kunin dito ang mga gamit ni Maya. Aniya sa stepmom ni Maya na labis nitong kinataka. Ang mga yon? Nakalagay lamang sa kwarto nito. Bakit? Nag-iinarte na ba ang babaeng yon? Takang tanong ng ginang. Wala talagang pakialam kay Maya, kaya nga ang dalagang naging kapalit ng utang nito. No, ang totoo niyan wala akong problema sa kanya. Mabuti naman po kung ganun. Natutubang sabi ng ginang. Maya-maya pa'y nakita niya ang dalawang babae na pababa ng hagdanan. Sino siya, Mami? Tila ba kinikilig na tanong ng isa sa ina. Siya ang kumuha kay Maya. Base sa suot ng dalawang babae, si Maya talaga ang pinagkaitan ng lahat. Ang gaganda ng suot ng mga ito, samantala si Maya nang dalhin ng mga tauhan nito sa bahay niya. Napakasimple na mga damit. Ang mga gamit ni Maya gusto ko makuha. Muli niyang inulit kung anong nais niyang makuha doon at ipinunta. Pinapaayos ko na sa mga maid. Umiling si Jaden. No, gusto ko, kayo mismo ang kumuha. Aangal pa sana ang isa sa mga stepsister ni Maya, pero pinigilan ito ng ina. Marahil ay natatakot nga sa kanya. Basagin niyo na mga yan. Pagtukoy ni Jaden sa mga picture ng daddy ni Maya, nakasama ang pangalawang asawa nito at ang dalawang anak nito, talaga namang naiinis siya sa mga yon. Boss? Hindi pa kumbinsidong sabi ng isa, kaya kinailangan niya pa itong gamitan ng nakakatakot niyang aura para lamang sumunod. Ang sabi ko, sirain niyo, basagin niyo at wala kayong ititira. Kaya naman gulat na gulat ang mag-iina. Anong ginawa niyo? Matapang na tanong ng isa. Kuhanin niyo. At kinuha nga ng isa sa mga tauhan niya ang gamit ni Maya mula sa mag-iina. Wag na kayong lalapit pa kay Maya. Walang emosyon niyang sabi sa mag-iina. Bakit hindi namin siya lalapitan? Hindi ba't stepsister namin siya? Matapang na tanong ng isa. Ito yung kanina pa na nagmamatapang sa kanya. Dahil sabi ko at ang sinabi ko ang dapat na masusunod. Huwag niyong ubusin ang pasensya ko kung ayaw niyo na wala nang matitirhan. Aniya bago tinalikuran ng mga ito at umalis na sa walang kwentang bahay na yun. Saan kayo galing? At ano ang mga iyan? Yun agad ang naging tanong ni Maya sa mga tauhan ni Jaden na makabalik na ang mga ito. Mabuti pa si boss na lamang ang tanungin niyo, ma'am. Matapos makipag-usap ni Jaden sa isa sa mga bago niyang investor, itinago niya na ang cellphone sa kanyang bulsa hanggang sa nakita niya na papalapit sa kanya si Maya. Why? Tanong niya sa dalaga na mukhang may nais na malaman sa kanya, ngunit natatakot lamang na magtanong.
Kita niya yun sa mukha nito. Saan kayo nanggaling? Curious na tanong nito. Sa bahay niyo. Mabilis na nagbago ang mukha nito. Anong ginawa niyo dun? Kinuha lang ang mga gamit mo. Napatango-tango na lamang ang babae. Papasok na sana ito sa loob ng bahay pero hinawakan niya ang kamay ng dalaga tsaka ito hinarap sa kanya at niyakap. I'm here. Kung kailangan mo ng maiiyakan, andito lamang ako. Aniya habang yakap-yakap si Maya na hindi naman siya tinulak kaya masasabi niyang komportable naman ito. Doon na tayo sa loob. May ginagawa kami ni Nay Flora na merienda. Napangiti na lang si Jaden, sabay silang pumasok ni Maya sa loob ng bahay. Ang ginawa ni Maya at ni Manang ay cake. Di ko alam kung masarap talaga, sabi kasi ni Manang masarap naman daw. Nahihiyang sabi ni Maya kay Jaden. Subuan mo na lang ako para matikman ko. Ginawa naman niya ang sinabi ng lalaki. Sinubuan niya ito ng cake na binake niya kasama si Manang. It tastes good. Baka binobola mo lang ako. Hindi naniniwalang sabi ni Maya sa lalaki kaya natuwa ito sa kanya at pinisilang pisngi niya. Nagsasabi ako ng totoo. Napapangiti na lamang ang mga tauhan ni Jaden. Natutuwang unti-unti nang pinapana ng pag-ibig ang kanilang amo. Ngunit mabilis na nawala ang ngiti sa kanilang mga labi nang tumawag sa isa sa kanila ang tito nito. Si Sir Jake, ikaw ang magsabi kay boss. Alam mong abala pa sila ni ma'am sa pagiging sweet. Utos ng isa sa tinawagan ng tiyuhin ni Jaden kaya ito na lamang ang sumagot ng tawag. Ang pamangkin ko, busy lang po, may ginagawa. Sige, pagkatapos niya sabihin mo, kailangan namin mag-usap. Seryoso ang tinig ng tiyuhin ng boss nila kaya alam nila na magiging seryoso ang usapan. Matapos maubos ni Jaden ang cake na nasa maliit na tasa, iniwan niya na muna si Maya at nilapitan ang kanyang mga tauhan dahil tumawag daw sa mga ito ang kanyang tito. Tinanong niya kung bakit. Ang sabi kailangan daw nilang mag-usap ng kanyang tiyuhin. Alam niyang hindi ito matutuwa kapag nalaman ng tungkol kay Maya. Pero bahala na. Anong pinagkakabalahan mo? Tanong kay Jaden ang kanyang tito. Ang company lang tito. Ang naging tugon niya rito pero tila ba hindi ito kumbinsido sa kanyang sinabi dahil ang tagal nito bago makasagot sa kanya. Baka mayroon ka nang hindi sinasabi sa akin. Ayoko lang na matulad ka sa daddy mo na sa isang babae ang naging dahilan upang siya'y bumagsak. Pagpapaalala na naman kay Jaden ang tiyuhin niya na kung ano ba ang naganap nun, kaya napahilot na lamang siya sa kanyang sentido. Alam ko tito, hindi niyo na kailangan pang ipaalala sa akin. Mabuti naman kung ganun at nagkakaintindihan tayo. Pagkatapos ay nawala na ang kanyang kausap. Imbis na istresan ang kanyang sarili, tinungo na lamang niya si Maya sa silid nito ngunit wala doon ang babae. Sa bagay anong oras na rin, kaya malamang ay tumutulong na ulit ito kay Nay Flora sa kusina. At tama nga siya dahil pagbaba niya, kakain na sila ng hapunan. Napangiti na lamang siya. Ang saya pala sa pakiramdam kapag may taong ipinagluluto siya at nag-e-effort para sa kanya. Nang matapos kumain, tutulong sana sa pagliligpit si Maya. Ngunit hindi niya ito hinayaan dahil kaya nga mayroon na siyang mga katulong upang ito na ang gumawa nun. Magkatabi sila ni Maya sa kama. Nakatalikod dito sa kanya pero yakap-yakap niya ang babae. Sa pag-aakalang tulog na ito ay bumulong siya. Natatakot ako na baka matulad ako kay daddy. Labis na ikinataka ni Maya ang sinabi ng lalaki. Ano ang kinatatakot nito at bakit matutulad? Ngunit imbis problemahin at isipin pa yun, pinikit na lamang ang mga mata at natulog na. Lumipas sa mga araw at linggo, ganun pa rin ang trato ni Jaden sa kanya. Maayos at sweet sa kanya. Kung minsan nga dinadalhan pa siya ng pasalubong, doon niya lang dinapansin na parang may iba sa kanya. Hanggang sa naalala niya na hindi pa pala siya dinadatnan. Masyado na siyang delay. Iha, ayos ka lamang ba? Tanong ni Nay Flora sa kanya nang makita siya nito na tila ba nahihilo at nasa loob ng kanyang silid. Tumango lamang siya pero kalaunan matutumba din. Mabuti na lang at mabilis na nakalapit sa kanya ang matanda at siya'y inalalayan. Ayos lang po ako. Hindi ka ayos iha. Tatawagan ko si Sir Jaden. Tututol pa sana si Maya pero tuluyan na siyang nawala ng malay. Mabuti na lang at malapit sila sa kama. Kakatapos lang ni Jaden sa isang meeting nang tumawag sa kanya si Nay Flora.
Bigla na lamang daw nawalan ng malay si Maya kaya nagpapunta agad siya ng doktor sa kanyang bahay at siya ay susunod na lamang. Dahil makikipagkita sana siya sa tiyuhin pero mas kailangan niyang unahin si Maya kaya umuwi na lamang siya. Wala po kayong dapat na ipag-alala dahil lamang po sa kanyang pagbubuntis ang lahat. Congratulations sir, your wife is 2 weeks pregnant. Labis na natuwa si Jaden sa kanyang nalaman miski ang kanyang mga tauhan, ngunit ang sinabi ng isa sa mga tauhan niya ang labis niyang hindi nagustuhan. Boss, di kapag nakuha mo na ang bata, itsapuera na ulit si Mamaya. Mabuti na lang at napakalma siya ng kasama nito. Pero imbis na tuluyang magalit sa mga ito, tinungo niya na lamang ang silid ni Maya kung saan ito nagpapahinga. Na-excite na siyang sabihin sa babae ang magandang balita na magkakaanak na sila. Hindi nga din siya makapaniwala na sa isang beses na may nangyari sa kanila ay may nabuo agad. Anong nangyari? Tanong agad ni Maya nang magkamalay ito. Si Jaden ay nasa tabi niya lang at hinihintay talaga ang kanyang pagising. Bigla kang nawala ng malay. Alalang sabi ng lalaki dito. Babangon sana siya pero pinigilan ng lalaki at sinabi na mahiga lamang siya at magpahinga. I'm so happy right now. Natutuwang sabi ni Jaden na labis niyang kinatanga. Masaya ba ito na nasa ganoon siyang kalagayan? Kung hindi ay saan ito masaya? Bakit? Pagtatanong na lamang niya upang malaman ang kasagutan. You're already pregnant. Dinadala mo na ang anak ko. Hindi agad siya nakapag-react pero kalaunan, pilit na lamang nang umiti. Ibig sabihin ba nun, magbabago na ang pagtrato nito sa kanya at babalik na sa dati kapag nakuha na nito ang anak sa kanya? Kasi sa tingin niya, ito lang naman ang may karapatan sa bata at siya'y wala. Niyakap siya ng mahigpit ng lalaki at niyakap din naman niya ito pabalik. Matapos ang sandaling yun, iniwan na muna siya nito sa silid dahil kailangan itong kausapin ng mga tauhan. Mapait na lang na napangiti si Maya. Alam niya sa sarili na nahulog na siya kay Jaden dahil sa mga ipinakita nitong kabaitan sa kanya. Pero alam niyang ang lahat ng iyon hindi magtatagal dahil sa sandaling makuha nito ang anak sa kanya, wala na ulit siyang parte sa buhay ng lalaki. Nagagalit ang tito mo boss dahil hindi mo daw siya sinipot. Sabi kay Jaden ng isa sa mga tauhan niya. Higit naman kasing mas importante si Maya at ang magiging anak niya kaysa sa pag-uusap nila ng tiyuhin. Kakausapin ko na lang. Aniya, na ikinatango na lamang ng mga ito. Ngayon nabuntis na si Maya. Mas kailangan niyang doblehin ang kalinga niya dito dahil dinadala na ng babae ang magiging anak niya. Kinabukasan, muling naiwan si Maya sa bahay na iyon. Hindi na nasunod ang sabi ni Jaden na siya na muna ang magiging sekretarya nito. Upang hindi mabagot, tumulong pa rin siya kay Nay Flora. Pero syempre, may kasamang pag-iingat. Nang bigla na lamang humahangos na pumunta ang isa sa mga bantay niya sa kusina at mayroon itong ibinulong kay Nay Flora. Lumabas ang matanda sa kusina. Susunod nga dapat siya pero ang sabi nito doon lamang siya na napilitan na lamang niyang sundin. Pero dahil nababagot siya at curious sa kung anong nangyayari, nilisan niya rin ang kusina. Wala pa naman silang niluluto at nagagayat pa lang. Wala po dito si Sir Jaden, nasa kumpanya. Wika ni Nay Flora sa lalaking kausap nito na hindi niya makita dahil nakaharang ang matandang katulong. Gusto kong malaman kung may ibang pinagkakabalahan ng pamangkin ko. Ang boses nito ay nakakatakot. Nay, sino po sila? Hindi niya na napigilan ang sariling magsalita. Mabilis na natuon ang atensyon ng Ginoo sa kanya. Pinagmasdan siya nito mula ulo hanggang paa. Sinasabi ko na nga ba na may tinatago sa akin ng pamangkin kong yun? Naiiling nitong sabi. Iha, anong relasyon mo sa pamangkin ko? Walang naisagot si Maya. Tila ba nahihiya din siyang aminin kung ano nga ba? Si Jaden na lamang ang tatanungin ko. Anit at mahinang tumawa. Pero pansin niya na parang namamlastik lang ito, tila ba hindi siya gusto ng Ginoo. Mabuti na lamang at tumalis din ito kasama ang ilang lalaki na sa tingin niya tauhan nito. Kakatapos lamang ni Jaden sa meeting at uuwi na sana siya dahil namimiss niya na si Maya nang bigla na lamang dumating ang kanyang Tito Jake, ang tiyuhin niya na dalang nakakatakot nitong aura. Tito, nagawa niya pa rin itong batiin kahit na alam niya na baka dismayado ito sa kanya dahil sa hindi niya pakikipagkita dito kahapon at baka may iniisip na din itong dahilan kung bakit hindi siya nakasipot. You seem so happy.
Parang ang tatay mo lamang noon ang sabihin niya sa akin na may karelasyon na siya. Natatawa nitong sabi pero kalaunan nawala rin ang ngiti sa labi. Sino ang babaeng nakita ko sa bahay mo? Seryoso nitong tanong. She's Maya. Siya ang ina ng magiging anak ko. Walang pagdadalawang isip niyang sagot sa tiyuhin. Did I heard it right? Ina ng magiging anak mong babaeng yun? Ibig sabihin ay mahal mo na? Tama ba? Hindi siya nakasagot agad. Alam na alam mo kung anong nangyari sa daddy mo nang mahalin niya ang mami mo. Ang ina mo rin ang tumapos sa ama mo, hindi ba? Dagdag pa ng kanyang tiyuhin. Hindi naman na ibig sabihin nun. Ganun din ang mangyayari sa akin. Sa wakas ay nagawa niyang sagutin ng tiyuhin na mas ikinaseryoso ng mukha nito. Paano ka nakakasigurado? Pwede ngang babaeng yun din ang maging dahilan ng pagbagsak mo. I understand na concern kayo sa akin pero iba si Maya. Sige, kung yan ang ipipilit mo, pero hindi ko maipapangako na hindi ako makikialam. Ayaw lang kita na matulad sa ama mo. Mahal kong pamangkin. Tsaka siya naiiling na iniwan ng kanyang tiyuhin sa kanyang opisina. Napamura na lamang si Jaden nang iwan siya ng Tito Jake niya. Samantala si Maya, sinisisi ang sarili. Kung hindi siya umalis ng kusina, hindi siya makikita ng tiyuhin ni Jaden. Wala sanang problema. Baka yun pa ang maging dahilan para magalit sa kanya ang lalaki. At hindi nga siya nagkamali dahil maaga itong napauwi. Pumunta dito si Tito? Oo boss, hindi nga namin inaasahan. Matapos makuha ang kasagutang iyon, sa kanya itinuon ni Jaden ang tingin nito pero siya'y napayuko na lamang. I'm sorry kung nakita niya ako. Puno ng paghingi na tawad na sabi niya. Huwag mo yung isipin, dun ka na muna sa kwarto mo't magpahinga. Ngunit hindi siya kumbinsido sa sinasabi nito. Parang disappointed ito sa kanya at sa ganoong paraan lamang nito pinapakita. Sige, kung yun ang gusto mo. Ani at tumalikod, umaasa siya na hahabulin siya nito at may ibang sasabihin. Ngunit hindi iyon nangyari, kaya bagsak ang balikat na tinungo ni Maya ang tinutuluyan niyang silid upang magpahinga na lamang kaysa tiisin ng malamig na pakikitungo ni Jaden. Samantala si Jaden, hindi malaman ang kanyang gagawin kung susundin niya ba ang puso niya o ang tiyuhin na ayaw lang siyang matulad sa kanyang ama. Alam na alam niya ang buong kwento kung paano ang sarili niyang ina ang pumatay sa daddy niya. Dahil ipinadala lamang pala ito ng kalaban para tapusin ang ama niya at ang tito niya naman ang pumatay sa ina niya at inubos ang kalaban nilang pamilya nun. Kaya naman pinalaki siya ng tiyuhin na wala dapat nararamdaman na awat pagmamahal sa iba dahil yun lamang daw ang ikababagsak niya. Ngunit naniniwala naman siyang hindi magagawa ni Maya sa kanya ang ganoong bagay, lalo pat naging biktima nga lang din ito ng mapang-abusong stepmother at stepsister. Pinaimbestigahan ng tiyuhin ni Jaden si Maya at nalaman ito na galing din pala sa marangyang pamilya ang dalaga. Kaso nga lang, pumano na ang ama at ang lahat ng yaman na naiwan, winaldas ng stepmom nito, maging ang mga stepsister nito. Kaya lamang din napunta ang babae sa pamangkin niya dahil ibinayad ito ng stepmom sa pamangkin niya bilang kapalit sa utang nito sa isa sa mga kasino ng kanyang pamangkin. Ngunit napapaisip ang Ginoo dahil may dalawa pang anak ang ginang. Bakit si Maya ang ibinayad ng ginang? Pinuntahan ng tahanan ni Maya. Doon ito nakita ang stepmom ng babae at ang dalawang stepsister nito. Sino kayo? Anong ginagawa niyo dito? Sabihin niyo sa akin, anong pakay ng babaeng yun sa pamangkin ko? Nagmamatapang pa ang ginang. Sinong babae ba'y tinutukoy niyo at sinong pamangkin? Si Jaden Andromeda ang aking pamangkin. Kaya sabihin mo sa akin kung anong pakay ng babaeng yun sa stepdaughter mo sa aking mahal na pamangkin. May diin na tanong ng Ginoo at mas nakakatakot pang boses ang ginamit upang makuha niya ang nais na kasagutan. Siya ang ibinayad ko sa pamangkin mo at magiging ina ng kanyang mga anak. Ngunit may iba pa kaming napag-usapan. Yun ang naisip ng ginang na pagkakataon para makabawi sa Jaden na yun na sinira ang kanilang mga larawan. Para rin hindi tuluyang maging masaya ang magaling niyang stepdaughter. Paiibigin niya ang inyong pamangkin at kapag nahulog, peperahan dahil magaling ang stepdaughter kong yun. Magaling umarte. Tiyak na mahuhulog sa kanyang pamangkin mo na gagamitin lang naman. Puno ng pagsisinungaling na sabi ng stepmom ni Maya. Nagsasabi ka ba ng totoo? Paniniguro ng Tito Jake ni Jaden sa mga ito. Oo, hindi ko magagawang magsinungaling. Naawa lang din naman ako na baka magtagumpay sa aming plano si Maya dahil sa tingin ko, nahuhulog na ang pamangkin mo.
Dagdag pa ng ginang na puno ng pagkaawa ang boses para lamang ito'y paniwalaan at si Maya ang lumabas na masama. Mabilis na umalis ang tiyuhin ni Jaden sa bahay na yun matapos malaman ang mga kailangang malaman. Samantala ang stepmom ni Maya, napangiti na lang dahil sa kailangan nitong umarte ay mukhang napaniwala nito ang lalaking dumating at mukhang magiging impyerno na naman ang kalagayan ng kanyang stepdaughter na si Maya. Dumiretso ang tito ni Jaden sa bahay ng kanyang pamangkin kung saan doon niya nakita ang babae na nagdidilig sa labas ng bahay. Mabilis niya itong nilapitan. Mabuti pa'y umalis ka na sa buhay ng pamangkin ko. Nabigla si Maya sa sinabi ng Ginoo, ngunit walang sino man ang pwedeng magsasabi nun sa kanya kundi si Jaden. Pero may sasabihin pa sana siya pero desidido ang Ginoo na mapaalis siya at mukhang ayaw talaga siya para sa pamangkin. Wala nang pero. Aalis ka sa bahay na to at hindi na magpapakita pang muli. Kahit na magkanong pera ay ibibigay ko sa'yo. Hindi niya magawang sabihin sa Ginoo na buntis na siya at ang ama ay si Jaden dahil kahit naman siguro sabihin niya yun, baka hindi siya paniwalaan. Sige po, aalis ako pero pakisabi na lamang kay Jaden na salamat sa lahat ng kabutihan na pinakita niya sa akin. At mahirap man pong paniwalaan, nagawa kong mahalin ng isang taong katulad niya. Kinakabahan at natatakot si Nay Flora. Hindi niya kasi makita si Maya. Pero kanina lamang ay nagpaalam ito na magdidilig sa labas ng bahay. Ngunit hindi na ito bumalik pa sa hindi malamang dahilan. Palakad-lakad siya. Kinausap niya na rin ang ibang mga katulong pero walang nakapagsabi sa kanya kung saan nagpunta ang dalaga. Nay Flora, anong problema? Tanong ni Jaden na kadarating lamang kasama ang mga tauhan nito. Huminga muna siya ng malalim bago binigyang tugon ng tanong ng amo. Si Maya po nawawala. Anito't nayuko. Ano? Pasigaw at galit na sabi ni Jaden. Agad namang nagpaliwanag si Nay Flora kung anong naganap bago niya hindi makita si Maya. Nagpaalam lang po siya na magdidilig kanina pero ang tagal na hindi pa rin bumabalik. Hinanap namin siya ngunit hindi na namin makita. Malakas na lamang na napamura si Jaden. Ayaw niyang isipin na tinakasan siya ng dalaga pero parang ganoon na nga ang nangyari. Masyado kasi siyang tiwala na hindi ito aalis kaya naman inalis niya ang mga bantay nito at sa unang beses na inalis tsaka pa pala ito nakahanap ng pagkakataon. Dali-dali ring umalis si Jaden ng bahay niya. Kailangan niyang mahanap si Maya. Parang mababalo siya kapag hindi niya ito natagpuan at isa pa'y buntis ang dalaga. Baka kung anong mangyari dito. Dinala siya ng kanyang mga paa sa bahay ng kanyang tiyuhin na si Jake kung saan ay nagkakape ito at nakapalibot dito ang mga tauhan. Anong ginawa mo kay Maya? Kung hindi basta umalis si Maya ay maaaring may ginawa ang magaling niyang tiyuhin at iyon naman ang kailangan ng malaman at mabigyan ng kasagutan. Di ko alam ang sinasabi mo, iho. Maang-maangan itong sabi. Nawawala siya o umalis o baka pinaalis mo. Pagbibintang niya. Tumayo ang kanyang tiyuhin upang bigyan ng kasagutan ang aligasyon niya dito. Baka naman iniwan ka lang basta kasi yun naman talagang dapat. Tito, she's pregnant at dinadala niya ang anak ko. Hindi siya aalis na basta-basta na lamang. Pagwawala ni Jaden. Buntis siya? Takang tanong ng kanyang tiyuhin. Oo, tama ka nang narinig. Buntis siya. At hindi ko alam kung mapapatawad pa kita kung sakaling may kinalaman ka nga sa biglaan niyang pag-alis. May diing sabi niya sa kadugo niya pero ito ang dahilan kung bakit halos mabaliw na siya sa mga oras na yun. Samantala si Maya nasa puntod ng kanyang mga magulang. Doon siya umiiyak. Umiiyak dahil sa labis na sama ng loob. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi naman siya pwedeng bumalik sa kanyang stepmom at sa mga stepsister niya dahil aalilain lamang siya doon at baka kung ano pang mangyari sa batang dinadala niya. Mabilis niyang pinahid ang luha sa kanyang muka tsaka mahinang tumawa. Kung sana lang hindi maagang kinuha ang kanyang mga magulang. Pero bahala na. Bahala na kung saan siya dalhin ng kanyang mga paa. Ngunit pinapangako niya sa kanyang sarili na pangangalagaan niya ang batang dinadala niya. Tumayo na si Maya at aalis na sana nang may biglang humawak sa kanyang kamay at siya'y niyakap. Buti na lang naisip ko na maaari kang pumunta dito. Hindi siya pwedeng magkamali. Isang tao lamang ang nagmamay-ari noon. Walang iba kundi si Jaden. At tama nga siya. Dahil nang pakawalan siya ng lalaki mula sa pagkakayakap, nakita niya ang mukha nito. Kaagad din naman niyang naalala ang sinabi ng tiyuhin nito. Jaden, oo.
Nahulog na ako sa'yo pero ayaw sa akin ng tito mo. Kaya hindi tayo pwede. Pasensya na pero hindi ko rin pala kaya na mawalay sa anak ko kapag kinuha mo siya sa akin. Kaya gaya ng sinabi ng tiyuhin mo, aalis na lang ako. Naluluha niyang sabi sa lalaki. Pinaalis ka ng tito ko? Tanong ni Jayden na talaga namang kakatakutan mo. Nakita niya rin ang pagkuyom ng kamao nito hanggang sa hinawakan nito ang kamay niya. And the last thing she know ay nasa loob na siya ng sasakyan ng lalaki dahil iuuwi na daw siya nito. Saan ka pupunta? Hinawakan niya ang braso ni Jayden nang akmang aalis na naman ito, kadarating pa lang nila sa bahay. At isa pa, alam niya ang maaari nitong puntahan. Sa mukha pa lang nito, alam na niya. Just stay here. Anito, pero sadyang mapilit siya. Saan ka ba kasi pupunta? Ang tito mo, pupuntahan mo siya? Tinanggal ng lalaki ang kanyang pagkakahawak. Pero desidido talaga siyang wag itong pansinin dahil nakakasigurado siya na sa sandaling puntahan nito ang tiyuhin, gulo lamang ang mangyayari. Gusto mo ba na pagbalik mo wala na naman ako dito? Natigil ito sa balak na gawing pag-alis. Minga ito ng malalim bago nagpaliwanag sa kanya. Wala siyang karapatang paalisin ka at magdesisyon para sa akin. May diin itong sabi. Naiintindihan ko naman siya dahil pinapangalagaan ka lang niya. Paliwanag niya kay Jayden na hinaplos lamang ang mukha niya tsaka siya niyakap. Yes, I know. Yun ang nais niya. Pero paano naman ang kaligayahan ko? Ayaw niya ba akong maging masaya? Tsaka mo na lamang siya puntahan kapag malamig na yung ulo mo. Baka kung saan pa mauwi ang lahat. Aniya sa pinakakalmadong boses para lamang mapasunod si Jayden kaya napangiti na lamang si Maya nang tumango ito. Ang mga tauhan nito na pinapanood sila, napapangiti na lang. Hindi na umalis pa ang lalaki hanggang sa maggabi na. Nakakain na sila ng dinner at tabi sila sa kama niya na natulog. Nakayakap ito sa kanya, halatang ayaw siyang pakawalan. Kinabukasan, maaga siyang nagising at tinanggal ang pagkakayakap ni Jayden sa kanya. Ngunit ayaw talaga nito kaya ginising niya na lamang ito upang sabay silang bumangon. Mabuti naman at sa ginawa niyang yun, nakabangon na silang parehas at sabay ding bumaba para sa umagahan. Ngunit ang bumungad sa kanila sa may sala ay ang kanilang hindi inaasahan, ang tito ni Jayden na nandoon na naman. Sa takot niya'y nagtago siya sa likuran ng lalaki. Hindi na nagtaka pa ang lalaking mahal sa kanyang ginawa at siya ay naiintindihan naman. Nung ginagawa mo dito, tito, paalisin mo na naman ba si Maya? Tumingin sa kanya ang tiyuhin ni Jayden bago muling itinuon ang atensyon sa pamangkin. Gusto ko lamang magpaliwanag kung bakit ko nagawa ang bagay na yun. Walang sapat na dahilan para gawin mo yun, tito. Galit na sabi ni Jayden. Pinuntahan ko yung stepmom ni Maya at sinabi sa akin na may plano daw ang babaeng paibigin ka't lokohin lang at pati na rin perahan. Kaya nagalala ako dahil ayoko matulad ka sa ama mo. Pero sa nakikita ko hindi naman siya ganun. Hindi na nakakatakot ang pananalita ng Ginoo. Wala po kaming napag-usapan ng stepmom ko kasi nungalingan lamang po yung sinabi niya sa inyo. Sabat na ni Maya sa usapan. Kaya nga humihingi ako ng tawad, iha. Mali na pinaniwalaan ko agad ang iba imbis na kilalanin ka muna. Hindi nyo na siguro kami pakikialaman na ni Maya, no? Naninigurong tanong ni Jayden sa tiyuhin. Hindi na, ngunit pagbabayarin ko lamang ang taong nagsinungaling sa akin. Biglang natakot si Maya sa maaaring mangyari sa stepmom niya. Hahabulin niya sana ang Ginoo, ngunit pinigilan siya ni Jayden. We should be thankful na sang-ayon na siya na hindi katulad ng iba at hindi na siya tututol. Pero sa nais niyang gawin, hindi mo siya mapipigilan. Paliwanag sa kanya ng lalaki bago siya niyayang kumain na lamang sila ng agahan. Hindi mapanatag ang loob ni Maya, kahit kasi hindi naging maganda ang trato ng kanyang stepmom sa kanya. Ayaw niya namang mapahamak ito, pati na rin ang stepsister niya. Kaya habang nasa loob ng opisina si Jayden, palakad-lakad siya. Ayaw niya kasing magpaiwan sa bahay nito kaya walang choice ang lalaki, kundi ang isama na lamang siya doon. Nakakahilo ang ginagawa mo. Pagsasabi nito ng totoo dahil pinapanood siya ng lalaki na palakad-lakad. Sorry, nag-aalala lang kasi ako. Aniya na puno ng pag-aalala ang boses. Nag-aalala ka saan? Baka kung anong ginawa ng tito mo sa stepmom ko. Nag-aalala ka pa rin para sa kanila pagkatapos ng ginawa nilang paninira sa'yo. Dismayadong sabi ni Jayden sa kanya kaya nayuko na lamang si Maya dahil inaamin niyang medyo nasaktan siya sa sinabi ng lalaki. Agad naman siya nitong nilapitan upang aluin. Hey, I know na mabuti ang puso mo kahit na sa mga taong nakasakit sa'yo.
lalo na sa damdamin mo. Pero hindi tama ang mga ginawa nila sa'yo at hindi mo na kailangan pang maawa sa kanila. Gayong sila hindi naman naaawa sa'yo. Pagpapaintindi ng lalaki sa kanya, kaya naman napatango-tango na lang si Maya, kaya napangiti na lang si Jaden bago siya nito hinagkan at niyakap. Samantala sa kabilang banda, nagmamakaawa sa harapan ng tiyuhin ni Jaden ang stepmom ni Maya. Pinapaalis na kasi ang mga ito sa bahay na yun. Sa isang iglap, nabili iyon ng Ginoo at balak niyang ibalik kay Maya na sure na siyang mapapangsawa ng kanyang pamangkin. Maawa ha? Ikaw hindi ka naawa sa anak ng asawa mo. Ginawa mo nangangalil at pambayad utang, gusto mo pang sirain ng tuluyan ng buhay. Naiiling na sabi ng Ginoo sa ginang. Sinubukan pang kumapit ng stepmom ni Maya sa tuhod nito, ngunit lumayo na ang lalaki. Umalis na kayo ng mga anak mo dito. Kung ayaw mo na magpadala ako ng magpapaalis sa inyo. May pagbabantang sabi ng Ginoo na labis na ikinatakot ng stepmom ni Maya. Kung tutuusin ay kulang pa yun kumpara sa lahat ng pagpapahirap ng mga ito sa mabuting babae na si Maya. Habang si Jaden at Maya ay nasa isang restaurant at doon sila kakain. Healthy food ang in-order niya para sa kanyang mag-ina. Siyempre ganun din sa kanya upang hindi makaramdam ng inggit ang babaeng mahal kung sakaling ibang food ang kanyang orderin. Hanggang sa bigla na lang siyang nagkwento kay Maya na hindi nito inaasahan pero matyaga naman nakinig sa kanyang babae at pinakinggan ng bawat detalye ng kanyang kwento. Laking pasasalamat niya na naiintindihan nito at nabatid ng babae kung bakit ganoon siya nung una silang magkakilala pero binago siya nito. O mas tamang sabihin na nagbago siya para dito para mapatunayan niya ang kanyang sarili kay Maya na deserve niya ito. Nang dumating ang kanilang pagkain ay itinigil na muna nila ang pagkukwentuhan, ngunit pansin ni Maya na mas lamang ang atensyon ni Jaden sa kanya kaysa sa pagkain na kinakain. Pinamulahan tuloy siya ng pisngi at mas lalong hindi makatingin sa mga mata nito. Sa mga simpleng galaw pa lang talaga nito, kayang-kaya na siyang pakiligin at mas lalo niya lamang itong minamahal dahil doon. Hindi na isinama pa si Maya ni Jaden sa kumpanya nito ng araw na yun dahil may matagal na meeting ang lalaki at kapag ganun ay may iwan lamang siya sa opisina kaya iniwan na lamang siya nito sa bahay upang makapagpahinga at ibinilin din siya kay Nay Flora. Doon nga lang si Maya sa loob kaso nga lang ay bigla na lamang may tumawag sa kanya at sinabing may naghahanap sa kanya sa labas. Hindi na naman niya mapigilan ang sarili na tignan kung sino yun kahit na nakasunod sa kanya si Nay Flora na takot na baka saan na naman siya pumunta pati na rin ang ilang tauhan ni Jaden na iniwan nito. Maya, sabi ng kanyang stepmother na hindi pinapasok sa gate. Kasama nito ang dalawang stepsister niya na kung titignan mo talaga namang kaawa-awang tignan dahil sa sitwasyon ng mga ito. Maya, huwag kang lalapit sa kanila. Hinawakan siya ni Nay Flora sa braso upang pigilan, ngunit nginitian niya ang matanda na para bang nagsasabing ayos lamang kaya hinayaan na siya nito. Ano pong ginagawa niyo dito? Magalang pa rin na pagtatanong ni Maya sa kanyang stepmother. Pinaalis na kami sa bahay, hindi na namin alam ang gagawin namin, baka maaari mo kaming tulungan. Kawawa naman ang mga kapatid mo. Wika ng kanyang stepmother, ngunit bigla niya ding naalala ang dinanas niya sa mga ito nun kapag wala ang kanyang ama. Hindi ba't kaawa-awa din siya nun? Hindi ko kayo matutulungan. Ang mga binitiwan niya mga salita na nagpagalit sa isa sa kanyang mga stepsister. Kung hindi dahil kay mami wala ka sa posisyon mong yan, kaya wag kang magmalaki. Natawa na lamang si Maya sa sinabi nito. Kung hindi dahil sa mami mo? Oo. Pero naisip mo ba na paano kung masamang tao yung nakakasama ko ngayon? Sa tingin niyo ba, makikita niyo pa ba ako? Puno ng hinanakit na sabi ni Maya. Pero maganda naman ang buhay mo, di ba? Oo, pero hindi ko utang na loob sa inyo yun. Alam mo bang awang-awa ako sa inyo? Pero sa pinapakita mo ngayon, mas lalo lamang ninyong pinatunayan na hindi ko kayo dapat kawaan. May diin niyang sabi na akmang susugurin siya ng stepsister niya, pero may kaagad na humarang. Walang iba kundi si Jaden na kadarating lamang. Wala akong karapatan na awayin ng mahal ko. Galit nitong saad at itinago siya sa likod nito hanggang sa inutusan ng lalaki ang mga tauhan nito na itaboy ang mag-ina. Tsaka siya nito niyakap at sinabihang pumasok na sa loob. Hindi ka na dapat pa lumabas pa. Paninera mo nito sa kanya nang nasa loob na sila ng bahay. Hindi ko naman inaasahan na ganoon pa rin sila kasama kahit na pinaparusahan na sila sa kanilang mga ginawa. Nilapitan siya ni Jaden at hinaplos sa mukha niya. You can change them.
Ganun talaga sila. Hayaan mo sila sa harapin nilang karma. By the way, tumawag si Tito. Doon daw tayo mag-dinner sa bahay niya. May ngiti sa labi na sabi nito, kaya napangiti na lamang din si Maya. Tsaka niya niyakap ang ama ng anak niya. Pero sa totoo lang, kinakabahan pa rin siya na muling makaharap ang tito ng lalaki. Nakakatakot kasi talaga ang aura nito. Kahit pa sabihing ayos na silang dalawa at tanggap na siya. Ngunit kasama niya naman si Jaden, kaya alam niyang wala siyang kahit na anong dapat na ikatakot. Habang papasok sila sa bahay ng tito ni Jaden, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Alam niyang ayos na silang dalawa ng tito nito pero syempre, hindi pa rin talaga mawawala sa isip niyang ginawa nitong pagpapaalis sa kanya. Welcome to my home, Iha. Imbis na ang pamangkin ng i-welcome, siya ang winelcome ng Ginoo. Nahihiya naman siyang umiti. Don't worry, healthy ang mga pinahanda kong pagkain para sa iyo at sa magiging anak ninyo ng pamangkin ko. Anito na sinamahan pa ng mahinang tawa. Nang nasa hapag na, tahimik lamang si Maya. Iha, may gusto ka bang dessert? Tito, bakit parang mas concerned ka pa kay Maya ngayon kaysa sa akin na pamangkin mo? Kunwari ay may tampo na sabi ni Jaden sa tiyuhin. Siyempre naman, excited na ako magkaroon ng apo na pagbibigyan ko ng aking mga kayamanan. Natawa na lamang sila. Yung sa akin ba? Pabirong tanong ni Jaden. Di mo na kailangan dahil marami ka na nun. Nagkaroon sila ng kwentuhan na habang kumakain. Siya ay tahimik lamang at hinahayaan ng magtiyuhin. Masaya siyang nakikita itong ganoon. Matapos ang dinner, sabay-sabay silang pumunta sa may living room at doon itinuloy ang kwentuhan. Doon niya nabatid ang lahat kung bakit kailangan na lumaki si Jaden na hindi nakakaramdam ng pagmamahal o awa sa iba. Naiintindihan niya ang tiyuhin nito. Ayaw lang na matulad ang pamangkin sa kapatid, pero nangako naman siya na pakamamahalin niya si Jaden. Hindi niya ito sasaktan kahit na anong mangyari, kaya ganoon na lamang ang saya ng tito nito. Agad din silang nagpaalam sa Ginoo, baka kasi masyado silang gabihin. Habang nasa biyahe, panay ang halik ni Jaden sa likod ng kanyang palad. I'm so happy. Bakit? Alam niyang hindi niya na kailangan pang itanong yun dahil masyado nang obvious ang dahilan kung bakit, pero nagtanong pa rin siya. Tinatanong pa ba yan? Because of you. Simula nang dumating ka sa buhay ko, labis-labis na saya ang nararamdaman ko. Tinuruan mo kong magmahal. Puno ng senseridad nitong sabi. Laking pasasalamat ko din na sa'yo ko napunta dahil kung hindi sa'yo baka impyerno pa rin ang buhay ko. Hindi ko nahayaang pang makaranas ka ng ganoong buhay. I will take care of you, kayong dalawa ng anak natin. Napangiti na lamang si Maya pero nagulat na lamang siya sa ginawa ng lalaki. Tinabi ba naman ito ang kotse sa gilid ng daan upang ilapit lang ang mukha sa kanya at siya'y hagkan. Di ko na napigilan. Matapos siyang hagkan, yun lamang ang nasabi nito. Mahina na lamang siyang natawa hanggang sa siya naman ang humalik kay Jaden pero saglit lang. Mag-drive ka na ulit para makauwi na tayo. Naantok na ako. Aniya habang ang lalaki hindi pa rin makapaniwala sa ginawa niya. Kung pinapakita at pinaparamdam sa kanya ng lalaki kung gaano siya nito kamahal, bakit hindi niya rin gawin yun? Hindi yung palagi na lang si Jaden. Wala nang naging balita pa si Maya sa stepmom niya at sa mga anak nito. Hindi niya na alam kung saan ito dinala ng kapalaran. Samantala siya'y masaya pa rin sa piling ni Jaden. Habang mas lalong tumatagal, mas lumalalim at minamahal nila ang isa't isa. Niayaw na nga nitong magtrabaho dahil gusto na siyang makasama. Ngayon ay pinasundo siya nito sa mga tauhan. Tinatanong niya kung bakit pero hindi siya sinasagot ng mga lalaking sumundo sa kanya. Kaya wala siyang choice kundi alamin niya na lang kapag nakarating na sila sa kumpanya ng amo ng mga ito. Pagpasok niya pa lang doon, panay na ang bati sa kanya ng mga empleyado. Panay ang ngiti nila na sinusuklian niya rin ng ngiti. Hanggang sa makakita siya ng mga signage kung saan siya pupunta. Tinignan niya ang tatlong lalaki na kasama. Sabi na lang ng mga ito'y sundan niya na lamang hanggang sa dalhin siya sa rooftop kung saan hindi niya inaasahan na makikita niya ron. Nandoon si Jaden at ang ilang empleyado na sa tingin niya'y tumulong sa pagayos, pati na rin ang tiyuhin ni Jaden at ang mga tauhan. Lumapit sa kanyang lalaking mahal hanggang sa bigla na lamang itong lumuhod sa kanyang harapan at inilabas ang isang maliit na kahon mula sa bulsa nito. Napatakip na lamang siya sa kanyang bibig at nakarinig ng pag-irit mula sa paligid. Sayang nga lang at wala doon si Nay Flora dahil naiwan sa bahay. Will you marry me? Tanong ni Jaden sa kanya habang hawak-hawak ang isang maliit na kahon na may singsing na sobrang kinang. Yes, I will marry you, Jaden.
Sa takot na baka magbago pa yung isip niya, dali-daling isinuot ng lalaki sa kanya ang singsing. Tumayo ito at siya'y hinagkan sa labi bago niyakap. Palakpakan ng kanilang narinig mula sa paligid, lalo na sa tito nito na sobrang saya para sa pamangkin. Matapos ang nakakakilig na tagpong iyon, kumain na ang mga tao doon. May pinahanda pala mga pagkain si Jaden para sa mga empleyado kung saan ay lahat makakakain. Congrats sa inyong dalawa. Natutuwang sabi ng tito ni Jaden nang makalapit sa kanila. Thank you po. Medyo nahihiya niya pang sabi. No, thank you Iha. Dahil ikaw ang nagdala ng saya sa buhay ng pamangkin ko. And soon tito, masisilayan na ninyo ang inyong apo. Hindi na nga ako makapaghintay, ngayon pa nga lang gusto ko na siyang pamanahan. Mahina na lamang silang natawa ni Jaden sa sinabi ng tito nito. Pero nang makaramdam na siya ng gutom, ay ang lalaki na ang kumuha para sa kanya. At sabi niya, kaya na niya ngunit talagang sinubuan pa siya nito. Kilig na kilig tuloy ang nakakakita sa kanila. Sino ba ang gutom? Si mami o si baby? Natatawang tanong ni Jaden dahil napadami ang kanyang kain. Mahina na lamang niya itong nahampas pero hinagkan lamang siya nito sa noo. Di na ako makapaghintay na mabuhat at makalaro ang anak natin. Ilang buwan na lang, sabi niya na lang, pero mukhang bago mangyari yun. Mukhang ikakasal na muna sila ni Jaden dahil nakakasigurado siya na hindi papayag ang lalaki na hindi sila maikasal agad. Nung unay alam niya na napunta lamang siya kay Jaden dahil ginawa siyang kabayaran ng stepmom niya sa utang nito. Pero hindi naman niya inaasahan na mahuhulog siya sa lalaki at mahuhulog din ito sa kanya. In short, minahal nila ang isa't isa. At ngayon, sa simbahan na nauwi ang lahat. Habang papalapit sa kanyang lalaking pakakasalan, hindi maiwasang maluha ni Maya kahit na ang kasama niya pa'y sinay Flora at hindi ang kanyang mga magulang na wala na. Siguro, tears of joy ang lahat dahil pagkatapos ng ilang taong naranasan niyang paghihirap, nang muling mag-asawa ang kanyang ama nang nabubuhay pa ito, muli siyang nakaranas ng saya sa piling ni Jaden na minahal siya at pinahalagahan kahit na noong una, anak lamang ang nais nito sa kanya. Matapos siyang ihatid kay Jaden, iniwan na siya dito ni Nay Flora. Napakaganda mo. Alam ko, araw-araw mo na kayang sinasabi sa akin yan. Aniya sa lalaki kaya napangiti na lamang ito. Magtutuksuhan pa sana silang dalawa, kaso nga lang ay tumikim na ang pari, kaya alam nilang sisimulan na ang seremonyas ng kasal. Tinanong nito kung sino ang tututol sa kasalan pero wala naman. Akala nga nila tututol lang tiyuhin ni Jaden dahil bigla na lamang itong nagsalita. Yun pala'y magtatanong lang kung pwede bang madaliin na ang lahat. Habang siya'y nakikinig lamang sa mga sinasabi ng pari, ang kasama niya naman tila ba naiinip at gusto nang matapos ang lahat dahil sa labis na pagkainip nito. Sa wakas ay dumating na din sila sa part na you may kiss the bride, kaya labis ang tuwa ni Jaden at hindi sinayang ang oras. Agad siya nitong hinagkan na puno ng pagmamahal. Buting at napigil nito ang sarili. Palakpakan ang kanilang narinig mula sa mga bisita. Kaagad na lumapit sa kanila ang tiyuhin ni Jaden para sa picture taking. Siyempre hindi mawawala ang tauhan nito. Congrats! Natutuwa nitong sabi. Anong regalo ninyo sa amin tito? Sabihin na nating ako na muna ang mamamahala sa kumpanya habang wala ka. Total maliit pa naman ang tiyan ng asawa mo kaya makakarami pa. Natawa na lamang si Jaden sa sinabi ng tito nito habang siya naman ay nahihiya. Pero bago mauwi sa kung saan ang usapan, nag-picture taking na. Malawak ang ngiti sa kanyang labi. Matapos ang naganap na kasal, ay sa isang isla sila pumunta ni Jaden kung saan doon nila gagawin ang kanilang honeymoon. Habang kanyang tinatanaw ang alon, bigla na lamang may yumakap sa kanya. Walang iba kundi ang kanyang mahal na asawa. Hinarap niya naman ito. Hinaplos naman ng lalaki ang tiyan niya. Thank you for taking care of my child. Our child. Puno ng pagmamahal nitong sabi sa kanya. Salamat din sa pag-aalaga at pagmamahal mo sa akin. Kasabay ng paglubog ng araw ay ang pagsakop ni Jaden sa kanyang labi para sa isang halik. Lumipas sa mga buwan hanggang sa sumapit na ang araw ng kanyang kapanganakan. Hindi pa rin nawala si Jaden sa tabi niya. Hawak-hawak nito ang kanyang kamay at paulit-ulit na sinasabi sa kanya na proud dito sa kanya. Yun nga din siguro ang naging dahilan upang matagumpay niyang maisilang ang anak nilang dalawa. Elijah Andromeda, yun ang pinangalan nila sa kanilang anak. Lalaki ang panganay nilang anak. Oo panganay dahil pakiramdam niya
Masusundan pa ito dahil hindi papayag si Jaden na isa lamang ang magiging anak nila. Hanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwala si Maya na ang lalaking dapat ay dadalhin niya lang ang anak nito sa kanyang sinapupunan. Asawa niya na at kapwa nila mahal ang isa't isa.